May kilala kang ganito, di ba? Maganda ang trabaho, maayos ang buhay, sweldo every 15th and 30th. Tapos pagdating ng susunod na sweldo, wala. Wala talagang natitira. Hindi dahil malit ang kita, kundi dahil may 10 mistakes na paulit-ulit niyang ginagawa. At baka ginagawa mo rin. Mga pagkakamaling hindi tinuturo sa school, hindi sinasabi ng magulang, pero nakikita mo sa paligid mo araw-araw. Ngayong video, tatalakayin natin ang 10 financial mistakes ng mga Pinoy. Hindi para husgahan, kundi para malaman mo at para hindi mo na ulitin. Sigurado ako, marami ang gumagawa ng number 10. Handa ka na? Simulan na natin. Mistake number 1. Walang emergency fund. Una sa lahat, yung pinaka-basic, pinaka-kinakailangan, pero pinaka-hindi ginagawa. Emergency fund. Alam mo kung bakit laging nababaon ng mga Pinoy sa utang? Kasi pag may emergency, sakit, aksidente, nawalan ng trabaho, wala silang panlaban. Kaya anong gagawin? Uutang. Tapos yung utang, kailangang bayaran. Tapos pag may susunod na emergency, uutang na naman. Paulit-ulit, walang katapusan. Ang emergency fund ay hindi savings na pwedeng gastusin. Ito yung pera na hindi mo hahawakan hanggang kailangan talaga. Ang target? 3 hanggang 6 months ng iyong monthly expenses. Kung minimum wage ka sa Metro Manila, mga 695 pesos kada araw, assuming mga 12,000 hanggang 13,000 pesos ang gastos mo sa isang buwan. Ibig sabihin, ang emergency fund mo dapat ay nasa 36,000 hanggang 78,000 pesos. Malaki? Oo. Kaya hindi ka magsisimula ng biglaan. 500 pesos kada sweldo, okay na yon as panimula. Yung kaibigan mong laging bad luck sa buhay, hindi siya bad luck. Wala lang siyang emergency fund. Mistake number 2. Gumagastos bago nag-iimpok. Mali ang order. Ganito ang formula ng karamihan. Kita, bayad sa utang, gastos, gastos pa, gastos ulit. Kung may natira, yun ang iipunin. Yun ay kung may natira. Lagi bang may natitira? Halos wala, di ba? Kasi mali ang order. Ang tamang formula, kita, ipon muna, gastos sa natira. Tinatawag itong pay yourself first. Bago mo bayaran ng lahat, landlord, groceries, GCash load, bayaran mo muna ang sarili mo. Ibig sabihin, ilipat mo agad ang ipon mo sa ibang account bago ka pa man magsimulang gumastos. Gawin mong automatic transfer. GCash, Maya, BPI, Security Bank, lahat ng bangko ngayon may ganyan. Kung hindi mo siya agad ilalayo, gagastusin mo siya. Simple psychology yan. Totoo para sa lahat, hindi ka exception. Mistake number 3. Nagpapahiram ng pera na hindi kakayanin. Ito yung pinakamahirap pakinggan kasi may hiya tayo, may utang na loob, may pamilya, may kaibigan o kamag-anak na nanghutang at hindi mo kayang sabihing wala akong pera. Kahit wala ka talagang pera. Kahit kaya mo lang dahil uutang ka rin para matustusan sila. Narinig mo na yung sitwasyong ito, di ba? Nag-OFW si kuya. Nagpadala ng malaki. Pag uwi niya, siya na yung pinaka-broke sa lahat. Kasi nung nasa abroad siya, palaging may nanghihiram. Ang pagpapahiram ng pera na hindi mo afford, hindi yan pagmamahal. Pagsasakripisyo ng sarili mo para sa instant na kasiyahan ng iba. At ang nakakalungkot, pag ikaw na ang nangangailangan, madalas wala na ring maisasauli sa iyo. Pwede kang tumulong sa pamilya, pero tumulong ka mula sa mga sobrang pera mo, hindi mula sa kinakailangan mo. Rule ni Jose, ipahiram lang ang pera na kahit hindi maibalik agad, hindi ka maghihirap. Huwag magpahiram ng pera na kapag hindi na ibalik, ikaw naman ang kailangang umutang sa iba kasi nasira ng budget mo. Mistake number 4. Umaasa sa iisang source of income. Isang trabaho, isang sahod. Sa mundo ngayon, lalo na pagkatapos ng pandemic, alam na nating lahat kung gaano kabilis mawala ang trabaho. Isang araw stable ka, kinabukasan retrenched, o kaya naman hindi inextend ang kontrata mo. Ang problema hindi ang trabaho mismo, kundi ang dependence sa iisang income stream.
Tingnan mo ang mga financially stable na tao sa paligid mo. May regular na trabaho sila, pero may isa o dalawang side hustle pa. May nagtaparent ng gamit o espasyo. May online selling. May freelance work. May investment na kumikita. Hindi lahat kaya agad mag-invest, pero lahat pwedeng magsimula ng kahit isang bagay na nagdadagdag ng kita, kahit maliit lang muna. 3,000 pesos extra kada buwan sa loob ng isang taon? 36,000 pesos na yan. Enough para simulan ng emergency fund mo o para simulan mag-invest sa MP2 o mutual fund. Ang iisang puno na nag-uugat sa iisang lupa, madaling matumba ng hangin. Mistake number 5. Lifestyle inflation. Tumaas ang sahod, tumaas din ang gastos. Nakakuha ka ng promotion. Tumaas ang sahod mo ng 5,000 pesos. Ano ang unang nasa isip mo? Upgrade na ng phone. Mag-subscribe na ng Netflix. Lumipat na ng mas magandang apartment. Kumain na sa mas mahal na restaurant. Tinatawag itong lifestyle inflation. At ito ang dahilan kung bakit maraming tao na kahit kumikita ng malaki, broke pa rin. Kasi hindi sila nag-iimpok ng mas malaki. Gumagastos lang ng mas malaki. Bawat beses na tumataas ang kita mo, dapat mas malaki ang napupunta sa ipon at investment, hindi lahat sa lifestyle. Rule of thumb, pag tumaas ang sahod mo ng 5,000 pesos, 3,000 pesos sa ipon at investment. 2,000 pesos lang ang pwedeng maging dagdag sa lifestyle. Hindi paliit ang lifestyle, pero mas mabagal dapat lumaki kesa sa paglaki ng kita mo. Mistake number 6. Umuutang para sa depreciating assets. May tatlong bagay na laging hinihingi ng tao. Utang para sa phone, kotse, at branded na gamit. Lahat ng ito, depreciating assets. Ibig sabihin, habang tumatagal, bumababa ang halaga. Yung 60,000 pesos mong iPhone ngayon, 30,000 pesos na lang yan after 2 years. Pero yung utang mo para dito, nandun pa rin. May interest pa. Nagbabayad ka ng bagay na pababa na ang halaga gamit ang pera na may dagdag na bayad. Hindi ko sinasabing na huwag kang bumili ng magandang gamit. Sinasabi ko lang kung uutangin mo, siguruhing may value yung binibili mo. Property, negosyo, education, pwedeng may sense ang utang para dito. Pero isang bagong phone na kaya mo namang i-cash o wala ka talagang pera para dito, pag-isipan ulit. Mistake number 7. Walang investment. Nag-iimpok lang sa bangko. Ito yung mistake na hindi halata kasi parang tama ang ginagawa mo. Nag-iimpok ka naman. Pero kung nasa regular savings account lang ang lahat ng ipon mo, talo ka pa rin. Bakit? Kasi ang interest ng regular savings account halos 0.10% kada taon. Pero ang inflation sa Pilipinas, 4% hanggang 6% bawat taon. Ibig sabihin, ang 100,000 pesos mo ngayon sa bangko, next year, mas mababa na ang purchasing power nun. Mas kakaunti na ang mabibili mo kahit same pa rin ang numero. Para mapangalagaan ang pera mo laban sa inflation, kailangan mong mag-invest. Para sa mga baguhan sa Pilipinas, ito ang mga opsyon. MP2 ng Pag-ibig, government-backed, average 6 hanggang 7% interest per year, ligtas at accessible. Mutual funds o UITF, magsisimula ka ng kahit 1,000 pesos sa mga app tulad ng G-Invest, Maya Invest o BPI. Philippine Stock Market, mas advanced pero pag natuto ka, worth it. Hindi mo kailangang piliin lahat agad. Magsimula sa isa, kahit maliit. Ang pinakamahal na investment mistake ang hindi magsimula. Mistake number 8. Walang budget, basta gastos lang. Budget? Sige na, alam ko naman kung saan napupunta ang pera ko. Classic. At classic ding mali. Napatunayan na ng mga pag-aaral sa behavioral finance na ang mga taong walang budget ay palaging nagugulat kung saan napupunta ang pera nila. Kahit pakiramdam nila, alam nila. Ang budget ay hindi tungkol sa pagiging kuripot. Ang budget ay tungkol sa pagbibigay ng layunin sa bawat pisong kinikita mo. Simple na paraan, ang 15-65-20 rule na diniscuss ko sa isang video. 15% ng take-home pay mo, savings at investments, agad. 65% para sa needs,
Rent, pagkain, utilities, transpo, at 20% para sa wants, kain sa labas, shopping, entertainment. Hindi perfect para sa lahat, lalo na kung maliit ang sahod. Pero kahit 10% lang sa savings at investments, mas okay na yun kaysa sa wala. Gamitin ang GCash, Maya, o kahit papel. Isulat kung saan napupunta ang pera mo. Magugulat ka. Mistake number 9. Hindi pinag-aaralan ang financial decisions. Ang pinakamapanganib na pangungusap sa personal finance ay, sabi ng kapitbahay ko, sinabi ng tita ko, nakita ko sa Facebook. Bibili ng lupa dahil sabi ng lolo, lupa lang ang tataas. Mag-i-invest sa networking MLM kasi legit daw yan. Mag-aasikaso ng insurance na hindi naintindihan ang fine print. Ang pera mo, responsibilidad mo. At parte ng responsibilidad yun ay pag-aralan ang lahat ng financial decision bago gawin. Bago ka mag-invest, tanungin mo, paano kumikita ang investment na ito? Anong risk? Kailan ko makukuha ang pera? Bago ka bumili ng insurance, tanungin mo, anong eksaktong covered? Anong hindi? Magkano ang total na babayaran ko sa loob ng 10 years? Bago ka mag-loan, tanungin mo, magkano ang total na babayaran ko kasama ang interest? Kaya ba ng budget ko? Yung ignorance sa financial decisions, hindi ka pinoprotektahan. Nagpapalaki lang ng risk mo. Mistake number 10. Isinasantabi ang financial goals dahil may time pa. Sura ko, yung number 10, marami sa inyo ang gumagawa nito. At ito yung pinakamasakit. Kasi ito yung mistake na ginagawa ng lahat. Kasama ako dati. Bata pa naman ako, may time pa. Pag maayos na ang buhay ko, saka na ako mag-iipon. Pag tumaas na ang sahod ko, sisimulan ko na. Tapos lumipas ang 5 years. Tapos 10 years. Tapos halos retirement na. At tanong mo sa sarili mo kung saan napunta ang lahat ng panahon at pera. Ang compound interest, yung pinaka-powerful na force sa finance, gumagana sa oras, hindi sa halaga ng iniipon mo, sa oras. Kung magsimula ka mag-invest ng 2,000 pesos kada buwan sa edad na 25 at i-assume nating average 8% return per year, pagtanda mo sa 65, mayroon kang halos 7 million pesos. Kung magsimula ka sa edad na 35, same 2,000 pesos kada buwan, same return, 3.1 million lang ang makukuha mo sa 65. 4 million pesos ang halaga ng 10 years na pinagpaliban mo. Wala kang may time pa. Ang tamang oras para magsimula, kahakon. Ang pangalawa, ngayon. 10 mistakes. 10 bagay na karamihan sa atin ay ginagawa hindi dahil tanga tayo, hindi dahil tamad, kundi dahil hindi tayo tinuruan. Hindi sinabi ng paaralan, hindi sinabi ng magulang kasi hindi rin sinabi sa kanila. At lumaki tayo sa sistema na nagtuturo ng magtrabaho ka ng husto, pero hindi nagtuturo kung anong gagawin sa perang kinikita mo. Pero ngayon, alam mo na, hindi mo kailangang ayusin lahat ng 10 ito bukas. Pimili ka ng isa, yung pinakakailangan mo ngayon. Simulan mo doon. Tandaan, ang financial freedom hindi para sa piling tao, hindi para sa may mayayamang pamilya. Para ito sa sino mang nagdesisyon na magsimula, kahit late na, kahit maliit pa. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-share mo ito sa isang taong kailangan itong marinig. Kaibigan mo, kapatid mo, yung OFW mo na pamilya na nagtatrabaho ng husto pero hindi alam kung paano palaguin ang pera. At kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe ka na. Linggo-linggo, may bagong lessons tayo. Laging sa Tagalog, laging para sa mga Pilipino. Hanggang sa susunod, ingat ka lagi at simulan mo na ang pagpapalago ng perang pinaghirapan mo.